Samantala, sa pinakadulo ng kalawakang sakop ng Amerika, abala ang organisasyon sa pagbuo ng isang malaking space station. Matapos mabuksan ni Deimos ang isang dimensyon kung saan winasak ng mga aliens ang mga lungsod sa Thailand, gumawa ng isang proyekto ang NWA na pinamumunuan ni James Walton, isang half-Filipino scientist at historian upang mabigyan ng mga makabagong uri ng komunikasyon at alternative power source ang mundo. Isa sa mga plano niya ay ang pagsimula ng paggamit ng solar radiation bilang alternative power source ng pangdepensa at kung ano-ano pa. Para na din mabawasan ang demand sa magnetic nuclear at maiwasan ang pagkasira ng kalikasan. Mr. Walton, naka-install na po ang solar panels at expected time of completion nito ay tinatayang aabot ng 2 araw. Report ng isang space engineer habang nasa space station ito at pinapanood sila ni James Walton at kanyang mga tauhan sa loob ng main building ng Cosmos. Nagpalakpakan ng mga tauhan ng Cosmos. Nakipagkamay ito kay James Walton na siyang nangasiwa at main supporter ng project. Lumapit ang isang lalaking nakasalamin kay James. Nakipagkamay dito si Mr. Walton. I am Kent Paulo. Ikinagagalak ko pong makilala kayo ng personal, Mr. Walton. Isa ako sa mga head researcher sa Cosmos Solarium Project. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para madepensahan ang ating mundo, kundi para na rin sa ikaliligtas ng bilyon-bilyong tao. Dahil dito ay mapapadali ang pangangalap natin ng alternative power source at ang enerhiyang makukuha natin mula sa araw ay panghabang buhay. Makakatulong din ito sa susunod pang henerasyon sa pangangalap ng information ng species na mula sa extraterrestrial beings hanggang sa celestial heights. It will break us free from our chains of this planet. Napangiti lang si Mr. Walton at tila sumasang-ayon sa sinabi ni Kent Paulo. Well, nagagalak din ako makilala ang matalinong tulad mo, Mr. Paulo. Ikaw siguro yung aplikante sa Scorpion. Wika ni James at napatawa si Kent. Yes, I am. Binigyan sila ng wine glasses ng assistant ni Ken na si Mara. So siya nga pala, si Mara Ventura. Close associate ko, isa ring aplikante tulad ko. Pagpapakilala ni Kent sa isang magandang space engineer din. Napansin agad ni James ang babae. Isa ka ring Pinay? Tanong ni James. Yes sir, kami lang 3 ni na Kent at Trixie ang pure Pinoy na nakapasok sa Cosmos. Nakangiting sagot ni Mara. Oh, kilala mo rin si Trixie? Well, magandang milestone yan. Tugon naman ni James. Yes po, at siya po ang nagtulak sa amin para pumasok sa Scorpion. Tugon ni Mara. Isang kampay para sa tagumpay! Wika naman ni Kent at nag-toast ang 3. Lumapit ang isang assistant na si Samantha at may binulong ito kay James. Nawala ang ngiti ni James sa narinig at inayos ang kurbata ng mamahaling suit niya. Mr. Paulo, maiwan ko muna kayo dito. I have an urgent thing to attend to. Babalik lang ako sa susunod na araw para sa applicant reports. Wika ni James. Yes, Mr. Walton. Huwag kayong mag-alala. You can trust us. Sagot naman ni Kent. Nagpaalam si James at sumakay sa limo niya. Sumakay din si Samantha at umupo kaharap ni James. Inilabas ni Samantha ang isang laptop at binuksan ito ni James. Sir, 12 hours ago, nawalan tayo ng communication sa dineploy nating army sa templo. At ang huling report ng higher command ay natangay daw ng mga intruders ang Sinjaki Stones. Ani Samantha. Ganun ba? Mag-assemble ka ng team para imbestigahan ang nangyaring insidente. Utos ni James Walton. Nagawa ko na po yan, sir. Hindi ko na po nahintay ang orders nyo kaya gumawa na ako ng sariling hakbang. Nakapunta na ang team sa pinangyarihang lugar at nagsimulang mag-imbestiga ang mga tao natin sa pamumuno ni Agent Trixie. Heto po ang mga nakalap nilang impormasyon sa loob at paligid ng templo. Binuksan ni Samantha ang isang encrypted video file at ipinakita dito ang body camera ng isang miyembro ng investigation team kung saan nasaksihan ni James na inatake ang mga sundalo nila ng 2 tao. Marami na ding napinsalang sundalo ang nagkalat. Umulan ng patalim sa loob at hindi nagtagal ay naubos ang mga sundalo na nagbabantay sa templo. Magmula nang makapasok ang 2 yan, nabuksan ang isang secret door
At ayon nga sa investigation team, tinangay ng intruders ang St. Jackie Stones. Sandaling natahimik si James. Pamilyar sa kanya ang isa sa taong nanloob, pero alam niyang hindi ito mananakit ng tao, subalit ang video na nakita niya kung saan tila minasaker ang buong sundalong nagbabantay at ang team niya ay nagpapakita ng isang flaws sa sistema ng mga pambihirang pakikidigma. Na-detect niyo ba kung saan nagpunta si Kiara? Tanong ni James. Hindi pa sir. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ni Kiara para gawin to. Pero hindi lang yun ang problema sir. Dahil mukhang mahihirapan din tayong mahanap sila. Sagot ni Samantha. Kumunot ang noo ni James Walton. Pinakita naman ni Samantha ang dahilan. Batay sa kuha ng CCTV cameras na naka-install sa paligid ng templo, kitang-kita ang pagbukas ng isang portal sa labas ng templo. Lumabas doon ang isang figura ng lalaking di nila kilala at hinila papasok sa loob si Kiara. Subalit hindi nakita sa footages kung paano sinaksak si Kiara ng lalaki dahil sa bilis ng pangyayari. Ang isang kasama naman ni Kiara ay nagbukas din ng portal at doon ay pumasok ito. Naglaho na lang itong parang bula matapos kainin ng portal. Ilihim mo muna ito sa iba, Samantha, at makikipagkita ako kay General Miller para pag-usapan ang nangyaring pag-atake ng mga extraterrestrials. Mautoridad na utos ni James. Yes sir. Sabay tango ni Samantha. Nagkaroon ng pagpupulong ang matataas na opisyal ng NWA. At sa pagpupulong na ito ay naging panauhin nila ang CEO ng Tecno na si Janet Erickson, isang Filipino-American. Ipinakita niya ang mga makabagong teknolohiya at makinarya. Ibinida ang WASP at ang iba pang mga kagamitang pandigma at pangkaayusan. Taimtim na nakinig ang karamihan dahil alam nilang ito ang pinakamataas na antas ng teknolohiya sa mundo. Maraming bansa ang nangangarap na makakuha ng kagamitan mula sa Tecno, subalit limitado lamang ang may kapasidad. And now, ladies and gentlemen of the New World Alliances, nais kong irepresenta sa inyo ang aming makabagong teknolohiya. Ito'y patikim pa lang namin sa ngayon. Pero sa susunod na mga araw ay ilalabas na namin ito sa publiko upang masaksihan ng lahat ang ating Advanced Warfare Automation. Tinawag namin ito bilang AAWS or Advanced Automated Weapon Systems. Isipin nyo na lang, isang unmanned robotic weapon ang sasabak sa giyera gamit ang kanyang advanced targeting system, unparalleled maneuverability, at may reinforced armor na kayang mag-direct hit mula sa mga anti-tank cannon. Lumabas sa malaking screen ng isang semi-humanoid na armored automation. Ipinaliwanag pa ni Janet na kontrolado ito ng organisasyon na nagmamay-ari nito at imposible din itong ma-hack ng makabagong hacking devices. Low maintenance din ito at mabilis ma-mass produce. Marami ang bumilib at nagpalakpakan. Isa itong malaking hakbang para sa mga kalabang nagmula sa ibang planeta na tinatawag na extraterrestrial beings. Ang isang unmanned warfare ay tila makikita mo lamang sa mga pelikula at pangarap, pero ngayon ay nakikita na nila. Sa kabila ng malaking suporta ng karamihan, tumayo naman si Nowitzki, isang Filipino-Russian at pinuno ng Russian border. Nagsalita ito na ikinagulat ng lahat. Representatives of the New World Alliances, maayos at mahusay ang presentasyon ng ating butihing kapatid sa samahan. Nakakamanghang teknolohiya, pero hindi natin alam kung ito ba ay ligtas para sa ating lahat. Hindi pa masyadong malinaw sa atin kung kaya bang kontrolin ng robot na yan ang kanyang sarili. Meron akong ebidensya na maaari kong ipakita sa inyo na hindi pa sapat ang pagbuo ng Tecno sa robotic na yan. This is an evidence that will prove that Tecno is not to be trusted and technology are neither safe. Naglabas ng isang mahabang video clip si Nowitzki at ito ay ang video feed ng nawawalang cargo ship na kung saan umatake ang unmanned robotics at pinagpapatay ang mga crew ng barko.
Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala sa matinding massacre na naganap. Agad namang tumayo si James Walton. Representatives of NWA, isa lamang itong maliit na aberya na kasalukuyan pang iniimbestigahan ng aming team. At batay sa mga nakalap naming datos, ang robots na ito ay napasa ilalim mula sa vulnerable hacking. Pero hindi ito nangangahulugang hindi naligtas ang aming produkto. And I can assure you, they are safe. Paliwanag pa ni James at pagtatanggol sa tekno ng kosmos. Mr. Walton, nagtataka ako dahil magkakasama naman tayo sa organisasyon. Pero bakit di mo man lang binanggit sa amin ang nangyaring insidente sa barko? Pero dahil may malasakit kami sa ating samahan, nag-conduct kami ng sarili naming investigasyon at lumabas na ang unmanned robotics nyo ay imposibleng mahak ng sino mang Poncio Pilatong hackers dahil nakakonekta ito sa ating control tower. Sagot ni Nowitzki. Tumayo naman ang isang US General na si Quincy Miller, isang Black American Filipino na matagumpay na nakapasok sa US Navy. Nagkaroon na ng usap-usapan sa mga representatives ng mga bansa. Isa lamang itong isolated incident at kasalukuyan pang iniimbestigahan. Sa makatuwid, pinakikiusapan ko ang lahat na manatiling kalmado sa pagpupulong na to. Huwag tayong mag-away-away. Dapat nagtutulungan tayo dahil isang malakas na nilalang ang ating kalaban. Paano tayo mananalo niyan kung pati tayo hindi nagkakasundo? Ladies and gentlemen, the massive war has given to us. Kailangan nating magtulungan upang tayo'y magtagumpay sa ating laban. Kaya hinihiling kong maging open-minded tayo sa nangyayari. Any more concerns? You can tell it to me directly. That is all. And this meeting is adjourned. Mahabang wika ni General Miller. Tandaan nyo ang araw na ito, NWA. Tandaan nyo ang araw na to. Galit na naunang lumabas ng session hall si Nowitzki. Napatingin lang sa kanya ang lahat at kabilang na dito si James na tila matalas ang tingin at malalim ang iniisip. Pagdating ni Nowitzki sa kanyang mansyon ay may kinausap agad ito sa telepono. Sinabi ko na sa iyo noon pa, malaking tinik sa atin si James Walton. He's a former historian, kaya malaki ang tiwala sa kanya ng samahan. Hindi dapat to nangyayari. Wika ni Nowitzki. Kumalma ka lang, Mr. Nowitzki. Nasa gitna na tayo ng plano at patungo na tayo sa pinakadulo ng tagumpay. You will get your part. Boses ng isang babae sa kabilang linya. Dapat lang, dahil ayokong masira ang mga plano natin. Gusto kong mapa sa akin ang pamumuno sa organisasyon. I have 10% shares to the projects. Ayoko mawala yon. Sagot naman ni Nowitzki. Alam ko, at kapag nakumbinsi ko ng Chinese president, masiselyado na natin ang tagumpay. Saad ng babae. Gusto kong masira ang magandang reputasyon ni James Walton. Or mas mabuti, kung itumba na lang natin siya para wala nang sasagabal sa plano. At kapag nawala na siya, ang pangarap kong maging supreme leader ng samahan ay matutupad na. Gusto kong ako ang mamuno, hindi si James. Ngayon, kapag nakausap mo ba si President Dao Mingli, makakaya mo ba siyang paikutin? Tanong ni Nowitzki. Yes, nakausap ko na rin ang advisor niya at sumang-ayon nito sa ating plano. Tugon ng babaeng kausap ni Nowitzki. That's good. Gagamitin natin siyang stepping stone para madaling matupad ang mga plano ko. Wika pa ni Nowitzki. Tama po kayo, Mr. Nowitzki. Wala kayong dapat ipag-alala. Ipinapangako ko po sa inyo yan. Sagot naman ng babae. So about the lunar base project, okay na ba to? Tanong pa ni Nowitzki. 97% pa lang po at matatapos ito within a couple of days. Actually, naka-ready na din po ang pag-launch nyo. And also the earphone device para madali nyo lang maka-interact ang mga extraterrestrials. Tugon ni Janet. Good, good. That's good to hear that, Miss Janet. Hindi na ako makapaghintay. Kailangang makita muna ako ng Pangulo bago ako lumipad. Ayokong pagdudahan tayo ng samahan.
Napahimas sa ulo si Nowitzki. Pangarap niyang maging supreme leader ng organisasyon dahil sa pamamagitan nito ay makokontrol na niya ang buong Russia. At dahil nagbago na ang imahe, teknolohiya at ekonomiya ng bansa, magiging malakas na itong parte ng NWA.